Makibukas po tayo sa ating mga Bibles. Proverbs 3, 5, and 6. Ipalagay natin na first time natin ito narinig sapagkat one of the favorite verses ng maraming mga Kristiyano, and yet the execution of this verse is rarely na ito po ay naging totoo. No? Ang sabi po, trust in the Lord with all your heart. Nakita na po natin? Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. Verse 6, think about Him in all your ways. Isa sa isip po natin, lahat ng ginagawa natin, kinikilos po natin, and He will guide you on the right paths. Thank you, Lord. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Thank you, music team. Purihin ang katapatan ng lahat. Again, welcome to New York Street, where the Rock City Church is located, 4416 New York Street, Don Cornelius Subdivision, Dao, Mabalacat City, Philippines. Haba, ano po? Malamig sa New York, di ba po? Ang topic po natin ay, gagamitin ko po ay select or prefer, surrender over control. No? Surrender over control. Unang-una po, ang background ng Proverbs ay ito po. Ang Proverbs po is a collection of different wisdom sayings. Okay po? The author is Solomon and others, according to 1 Kings 4:32, Solomon spoke 3,000 proverbs and 10,000 songs. Nung wala pa siyang sablay, ganito po productive yung kanyang buhay. Yung bukod tanging characteristic ng aklat na ito, the Hebrew term for Proverbs means a comparison. Kaya may comparison, godly, ungodly, holy, and unholy. Halos, nagpiplay lang po sa dalawa. Ano po? Simple lang po yun. Sa mga bata nga, sa mga laro na, langit, impyerno. Ganun lang po, no? Yung content nito ay a contrast between the wise person and the fool. No? Yung hangal at saka yung pantas. Yung mga mahalagang virtues such as diligence, self-control, the warning about sexual immorality, the responsible use of money, priorities, the importance of using words, advice about proper behavior in a variety of social settings, including gluttony, love, lust, laziness, family, friends, pride, and humility, and death. Ganun po kumpleto ang Book of Proverbs. Lahat ng uri ng buhay, lahat ng umpisa at dulo, nandito po sa aklat ng Proverbs. And the emphasis of the book is to equip people with the skills to apply wisdom to the particular experiences of life. Ano po? Kaya, you are napakalaki ng inyong wisdom. Bakit? Nandito kayo, hindi sa SM. Amen. The nicest and the most safest, tama ba yun? And the safest place during Sundays is the church building where the people of God are gathering together like this. Hallelujah. And number 2 emphasis is to desire wisdom above all else in order to live a full and a godly life.
Yan po ang diin ng aklat na ito. Hallelujah. This morning po, I want to challenge your decision, your choices, your preferences. Habang tayo ay may buhay pa po, may lakas pa po. Amen. Alam niyo po, kung makita mo lang yung ngayong sa oras na ito, ano na pong oras? 11:06. Doon po sa ICU po, sa anumang hospital ay mayroon pong naghihingalong pasyente ngayon at ang kanilang mga anak ay nagtutulakan kung sinong aalis ng bird's eye respirator. Naranasan ko po yon. Sabi ng isang kapatid, Pastor, nag-usap kaming magkapatid, ikaw na pong aalis ng respirator ng tatay ko. Ano, sandali lang. First time, di ko pa naranasan po yun. Ano na, mercy killing? Taka muna. Sa ano po yun? Sa St. Raf, dito lang. Tika muna. Manalangin muna tayo. O nung nalangin kami po, nabuhay. Pero, kailan lang po ay umuwi na po sa Panginoon. At least nabuhay siya. So, huwag kayong padalos-dalos. Manalangin muna. Amen. So, you are the product of the decision you choose or make. Ganun ka na ngayon dahil nag-decide ka, no pa. Alam niyo po, nung naalala ko po, nung high school pa lang po ako, ang sabi niya, ikaw, anong gusto mong paglaki mo? Gusto ko magpastor. Not knowing what pastoral function is, buti hindi na ako nagtanong. Ganun, nasabi ko yun, high school pa lang pala ako. Kaya sa desisyon na yun, ito na ako. Gwapo pa rin. Hindi, bihero lang po yun. Okay. Malakas. Okay. Whatever you choose or prefer or select in the past determine what you are today. Naniwala ba po tayo? Kasi po talaga ang aking dream talaga ay hawakan yung F-16, yung fighter jet ng Amerikano kasi nagkaroon silang diamond formation sa Iloilo po galing dito sa Clark. Sabi ko, one of these days, idadrive kong isa niyan. Hindi pala eh. No? F-16, yun lang. Pero sabi sa akin ng Panginoon, mataas pa dyan. Padalang kita ng John 3:16. Ano yan? Sky is the limit. That whosoever believes in Him should not perish, but that all should come. Hallelujah. Ganun po ang kwento. That's why the decision you're making today determine who you become and what you can do in the future. Amen. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, may potential ka. O may gift ka, may gift. No? The world is waiting for that gift. Kasi po, hanggang ngayon buhay ka pa dahil mayroong pinapagawa ang Diyos sa iyo na hindi makopya, hindi magawa ng iba, ikaw lang. You are the very original of that gift. Alam niyo ba yon? You are so unique. Kaya walang Xerox machine na pwede kang kopyahin. Bakit po? Ano pong patunay? Yung fingerprint na ito, wala pong kamukha to. Kung Pilipino lang pag-uusapan, ilan na po tayo? 100? Ilang millions na po tayo? 107 million? Ha? I don't know the complete figure, pero paano magawa ng Diyos yan yung guhit ng ating fingerprints ay unique? That's you and me. Ano po? Ilan ba sa atin, how many of us are battle in some areas of your life that you love to control? Raise your hand. Sino ba?
Ibig sabihin, mabait kayo lahat? Hindi, maging totoo lang po tayo. Lahat po tayo, no? Na we prefer to control in some areas of our lives. Kaya that is the battle. We are battling with some areas of our life to have a complete control. We are in some point like God sapagkat I want to control that. Diyos lang po ang pwedeng gumawa ng ganyan, mga kapatid. Kaya ang ating text nagsasabi na, trust in the Lord with all of your heart. With all of your heart. With all of your heart. Kasi po yung puso po ay madalas sinungaling po. Kaya huwag kayo basta-basta maniwala sa lalaki na sabihin, I love you. Sa likod noon ay mayroong pruheba yon kung gaano katotoo po yon. How much of your heart are you trusting to God? Gaano po? Ang sabi niya, trust in the Lord with all of your heart. Kaya kung half-hearted po tayo, malungkot pong buhay. And lean not in your own understanding. All of your ways, submit to Him. Kasi po yung word pala na submit sa Hebrew ay, it means also acknowledge or to know. This is an intimate knowledge. Just like nung ginamit ito, and Adam knew his wife. Ganun po kalalim. Ang problema po ganito, the more we try to control, the more we are afraid losing control, and the more we are afraid of losing control, the more we try to control and enter into a cycle of fear. Papasok na doon pong pagkakatakot. Okay? And push God real hard sa tabi, at sinasabi natin sa natin, I want to control this. Kaya kapag hindi mo nakilala ang Panginoon, sabi mo, buhay ko to, sinungaling. Pinahiram lang yun. Huwag mo sabihin na buhay ko to. You are challenging God. Alam niyo po, yung survival limit ng tao, 8 minutes without air. Hanggang ganun lang kahaba ang yabang mo. Ganun lang kahaba ang yabang natin. Kaya kung pipingutin mong, kung magpipingot ng ilong mo, habang nakasakay kayo sa bus, 8 minutes lang, ano ka na? Kikita na sa iyong punerarya. No? Kaya po, tanungin po natin ang ating sarili ng ganito, when is the right time to select surrender over control? Mamili po tayo eh. Mamimili po tayo. In this life, we have to choose. We have to select what is our preferences na pwedeng makakabuti sa atin at pwede ring pumapatay sa atin o pumatay sa atin. Kaya po, ito po ang main points. We have 3 main points. Ang unang punto ay, is it worth my concern? Sa verse 5a po ito, ang sabi sa verse 5, trust in the Lord with all of your heart and do not rely on your own understanding. 5, that is 5a. Sa Bible kasi, pang-unang kama, A po yon. Pangalawang kama, B, hanggang matapos kung gaano kahaba po yon. Okay? Ganun po may ABC po. Verse 1a o verse 5c or D or etc. Yun po, yung concern ng the Rock City Church is a church who is walking in the truth. Amen. 3 John 3. Ano po sabi ni Apostle Paul? 3 John 4, verse 4, ang sabi niya, I have no greater joy than this, to hear that my children are walking in the truth. You know, the world, pagod na po ang mundo sa
sa narinig nila. Gusto nila makita ng totoo. Amen. Kaya ang ating build, totoo na kaya yon? Ha? Imagine, galing ka sa Mindanao, punta ka sa Boracay, hindi ka na mag-aeroplano, through land lang, makarating ka dito. Dahil tinulayan yung mga dagat. Hindi, mga dagat tinulayan. Sino kayang maging presidente na tulayan niya mula dito hanggang sa langit, no? Para hindi tayo mahirapan umakyat sa langit. Huwag niyo masyadong dibdibin yan. Wala pang makagawa ng ganyan, no? Kahit si Jacob ay panaginip po yun. Panaginip po yun. Panaginip po yun. Kaya lahat na mahilig sa panaginip, ang sabi niya, Pastor, ang numero niyan 12, 14. Pati birthday ko pa naman, tinatanong. Siguro nakarelate kayo, no? Siguro nakipila-pila rin kayo doon sa no? Yung may papel na ganyan kapal, ganyan kahaba, yung, di ba, no? Sino nakaranas ng ganyan? O wag na magtaas ng kamay. Makahalata ako. Alam niyo po, so much of the families are disoriented in this world. So, ang concern ng the Rock City Church, keep hearing the truth but not living it. Yun pong solusyonan po. Yun ang concern po dapat natin, mga kapatid. Kaya, ikaw na naglalakad sa katotohanan, ipakita mo. Kaya ginamit yung word na walk kasi si Paul ginamit, those who walk in faith, walking in the faith, lumalakad sa laman ay kamatayan ang kanyang hinahanap. Alam niyo po, gusto lang po namin sa leadership ng church na ito, yung pamumuhay ng isang pamilya na angkop, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po, kaya po ang Diyos po, kung walang pamilya po, walang syudad, walang bansa, walang nasyon, sapagkat the smallest unit of society is the family. Magsimula sa pamilya. Kapag hindi maayos ang pamilya, walang maayos na barangay. Dahil doon po ang pinaka-root po sa family. Tingnan niyo po ito. Tinagalog ko po ito. Talagang tinype ko po ng dandahan. Dito sa Nehemiah 13, 23 to 28. Hindi ko lang alam kung makita po dyan. No? Teleskopyo na lang kayo. Doon maliwanag, dito malabog. Nehemiah 13, 23 to 28, pakinggan niyo po ito. Sino po dito yung may balak mag-asawa? Ibig niyo sabihin, puro na may asawa mga babae dito? Pakinggan niyo po ito. Bago kayo mag-asawa, pakinggan niyo po ito. Nalaman ko rin noon na maraming Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Amnon at Moab. Dahil dito, kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang Banyaga, ngunit hindi sila nakapagsalita ng wikang ng Huda. Verse 25, pinagalitan ko ang mga kalalakihan. Alam niyo po, kapag may problema ang pamilya, tatay ang unang mananagot. Tatay. Kaya tatay, kung hindi mo madala sa Panginoon ang anak mo, huwag ka nang mag-asawa. Sandali, parang kukontra, tatay. Huwag ka nang mag-asawa. Kasi pag hindi mo nadala yon sa Panginoon, wala po, delikado po. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan, take note, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Si Nehemiah na nabunot.
Sino bang gustong magkaroon ng gift na ganyan? Patayuin natin dito at sabunutan yung mga nag-asawa ng hindi ka panampalataya. Sa Bible pala yun, ng hindi ka panampalataya, huwag kang pumagat. Kahit yung iti niya na Piolo Pascual pa. Huwag mo muna kagatin. Sino ba si Provinciano? Ha? Sino? Coco Martin? Kahit yung kindat niya, Coco Martin pa, huwag mo kasyadong kagatin. Kasi po, ang sabi, pagkatapos pinasumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay hindi na mag-aasawa sa mga dayuhan. Kasi po idol worshiper po ito. Sumasamba sa mga gawa ng tao ng mga Diyos-Diyosan na may kamay, hindi makakilos, may bibig, hindi makapagsalita, may mata, hindi nakita, may ilong, hindi naka-amoy, may paa, hindi nakalakad. Yun ang Diyos na pinalit nila sa tunay na Diyos. Hindi pa iyan ang sanhi ng pagkasala ni Solomon. Wika ko sa kanila, walang sinumang hari saan mang sa bansang tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel. Gayon man, nagkasala siya dahil sa mga babaeng dayuhan. Anong sabi sa verse 27? Susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa? Susuway sa Diyos at sisirain pati ang pananalig sa Diyos dahil sa pag-aasawa ng mga dayuhan? Amen. Kaya ganun po ka-delicate yung pamilya po. Dadalhin sila sa Panginoon. Kaya mga tatay, kayo ang unang maggising ng inyong mga anak. Hindi yung tatay hinahatak ng asawang babae. Insulto yun sa Diyos. Pero kung pareho panampalataya, pareho nga panampalataya may problema pa Di ba, Je? Nung sinabi ni Sister Beth, pinadala ako ng picture. Sa likod ng picture, sabi niya, I love you without an end. Aba, naniwala naman kaagad ako. Kasi siya lang nagsabi ng ganyan No? Tinago ko picture na yun hanggang ngayon. Kahit ganyan, may problema sabang parang panampalataya kasi kapag ikaw pa nag-asawa, you are not hiding yourself, you're exposing yourself to the world. Ano ibig sabihin? Bakit lagi na lang sa McDonald's yung dinadala mo yung girlfriend mo? Ibig sabihin niya, hindi ka marunong magluto, you're exposing to the world. Yung inyong cook ay McDonald's, kung hindi McDonald's, Jollibee o KFC, etc., etc. Ganun po. Hindi ka nagtatago, you are exposing yourself to the world. Kaya po, mga kapatid, ang concern ng the Rock City Church ay to establish the consistency of Joshua's spirit and the heart of all dad. And what is that spirit? Joshua 24:15, but as for me and my family. Yun po yung solid na ni Joshua po. But as for me, wala akong pakialam sa inyo as for me, but for me. But as for me and my whole family, we will serve the Lord. Amen. Ganyan po mga tatay. Because of man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Sa Romans 11:36, napaganda sa Tagalog sa Romans 11:36, sabi dito, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, may asawa ka man, single ka man, o ano ka man,
Ang sabi sa Proverbs 8:35-36, lahat na hindi makakasumpong sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Kaya po, ganun katinding kalooban ng Diyos. Hanggat hindi mo matagpuan ng Diyos, kapatid, kahit nasa iyo ng lahat ng ginto ng mundong ito, it will never satisfy. Kahit sa iyo ng lahat ng yaman sa mundong ito, sa iyo ng lahat ng prestige, power, and popularity, no one can satisfy. Only Jesus can satisfy. Dahil maghahanap ka lang ng kamatayan. That's what Proverbs 8:35-36. Mayroon pa kaya? Mayroon pa kaya? Mayroon pa kayang mga manliligaw ngayon ng mga lalaki? Alam niyo po, ito po, hindi ko lang alam kung nalagay po, hindi yata. Pakinggan niyo po ito. Nung si Adoniram Judson, ito pong missionary po, the first CIA of the Lord, ibig sabihin ng CIA, the first missionary in China, India, and Africa. Kaya CIA, no? China, India, Africa. Ang sabi niya, nung niligawan niya si Anne, yung kanyang Mrs., ang sabi niya, he said to her, tingnan niyo po ito, yung hindi lang pamilya, ang ano niya po, but the concern is the expansion of the kingdom of God. Give me your hand to go with me, Anne, ang sabi po niya, to the jungles of Asia and there die with me in the cause of Christ. Meron pa kayong mga lalaki na ganyang ano? Hindi yung bigay mo ang kamay mo sa akin para every week may Jollibee po tayo. Dadaling kita sa... Iba po ito. It's a very radical... he is thinking of the extension of God's kingdom. Di lang pag-asa. Kasi marami nag-aasawa ngayon, wala na silang panahon sa Diyos, sa pamilya na lang. What is your concern? What is your concern? So, ang application po dito sa point number 1 na ito, keep trusting while waiting on God's promises to be fulfilled. Mag-antay ka, kapatid. Gawin ng Diyos ang kanyang pangako. Ano sabi niya? He is not a man that he should lie. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Kapag nangako sa iyo, Diyos, gagawin niya po yun. Mag-antay ka lang. Magpa-cute ka lang. Ano ba yan? Kung sabi, keep on cuting while waiting, pwede ba yun? Magpapakute ka lang. Kasi buhay ka naman wala kang karamdaman. Di ba saya ka? Di ba po? Amen. Sa akin lang yun, ha? Baka mamaya, yan, ha? Keep on cuting while waiting. Magpakute ka lang. Pag sinabi ko magpakute, magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang manghas, huwag kang maumuna, huwag mo turuan ng Diyos. Maraming tao kasi tinuturuan nilang Diyos. Lalo sa panahon ngayon, tinutulungan nilang Diyos. Number 2, what is the right time to prepare? Anong sabi natin? Surrender over control. Is it mine to control? Sa verse 5b. Tingnan verse 5b ang sabi, and do not rely on your own understanding. Alam niyo po, ang tao po na hindi pa nakakilala sa Diyos, ano pong binibida? Ako. Ay, kung wala ako, wala pa silang electric fan sa church na yan. Oh, really? Kung wala ako, wala pa silang etc. Ako. Pero alam mo pa kapag nakakilala sa Panginoon, sabi niya, sa biyaya ng Diyos, at least nakatulong ako sa church na yan. Hallelujah. Sa biyaya lamang ng Diyos, at least kahit konti lang,
Nakaambag po ako. Ganun po yung ano po. Binibida nila ang Diyos. Hallelujah. Kaya po, pansinin po ito, mga kapatid. It is a big difference between rendering, magbigay ng control and releasing responsibilities. And the question is answerable by a yes or a no. Alam niyo po sa pastoral leadership, kasama kami ni Pastor Paul, it is not about control but service. Okay? Service. Kaya kapag nangaral ang pastor sa pulpito, siya po ay nagsiservice sa inyo. Okay? Amen. Bagamat kung minsan ayaw niyong pakinggan, alam mo mga bagay na minsan ayaw natin pakinggan, yun ang kailangan natin. Yung mga bagay na gusto natin pakinggan, yun ang naglalason sa ating kalusugan spiritual. Kaya nandito kami, hindi para hindi para kayo ano tawag nito? Hindi para kayo hindi kasi circus to eh. Ha? Ang lugar nito, sabi ng Holy Spirit, ito ang gusto kong ibigay dahil ito ang kailangan nila. Kaya kung sanay ka sa junk foods, madali kang mamatay. Kaya ang french fries at hamburger ay inaamin nila, they are the number one candidate for cancer. Baka makukuntin lang kita nito ng Jollibee at McDonald's. Tika, wag na lang. Inamin nila yun mga kapatid. Kaya kami bumili ng air fryer. Ano ba yan? Air fryer? Ano tawag niyan, Sister Beth? Wala nang mantika. Kasi po, sabi ng aming kaibigan ko sa Leyte, sabi niya, Pastor, lahat ng mantika ay maganda. So, balik kapag kumulo ito, nagkaroon ng chemical reaction, doon po ang sasama. Kaya mag-ihaw-ihaw na lang tayo. At mag-abraw. Ano ba yan, Sir Carol? Ha? Hindi, walang mantika. No mantika involved. Kagabi po, nakita ko po yung isang pastor, binibida na saluyot. Ang saluyot po niya, Egyptian, spinach. Egyptian spinach. Ha? Pagdating dito sa Pilipinas, ang tawag, saluyot. Sabi niya, baka ito ang solusyon sa sakit niyo sa tiyan, sakit sa bituka, sakit sa atay, sakit sa... dami pala. Kaya po, tingnan niyo po, sa pastoral function, sa leadership, it's not about power but empowerment. Empowerment. Anong ibig sabihin ng empowerment? Because empowerment is helping and inspiring people to become great. Dami po pang natagpuan yung gift mo. Yan po magdadala sa iyo sa mga taong matlalaki. Sa Proverbs sabi niya, it is for the gift that will bring you to kings. Naalala niyo si Joseph? Nandun sa kulungan. Hindi pansin. Minsan, isang umaga, sabi niya na naginip ako. Itong interpretasyon niyan. Because of the interpretation of dreams, Joseph was put from prison to the palace. Ang layo, no? Ang bilis ng promotion. Kaya tuklasin mo ang kaloob mo, kapatid, sapagkat yun ang papayaman sa iyo. Agree or disagree? Sige, nabubulay-bulay pa. Nag-iisip pa. Helping and inspire people to become great. Sa akin po because of my inspiration, yung mga mentor ko noon, yung iba namatay na, ganito na ako.
Ano po sabi ni George W. Truett? Ang sabi po niya, to know the will of God is the greatest knowledge. To find the will of God is the greatest discovery. But to do the will of God is the greatest achievement. Ulitin ko po. To find the will of God is the greatest knowledge. To know the will of God is the greatest knowledge. To find the will of God is the greatest discovery. But to do the will of God is the greatest achievement. Yun po ang kinikilala ng anghel mula dito sa lupa hanggang sa langit. Pag nagawa mong kalooban ng Diyos. Ang welcome agad, enter thou into the presence of your Father. Kung minsan naman, may mga konting control ang kailangan, then do something about it. Amen. Kung hindi naman, Paul in Philippians 4:6, ang makakatulong po sa atin ito, do not be anxious about anything. Kaya nga, hindi ka in control eh. Do not be anxious of anything. Nalala ko po sa Bible school, ang aking kapampangan po siya, ang sabi niya, sa rapture, papalitan lahat. Sir, sabi niya, sir, tanong po, sir, yung mga tagyawat na to ay kikinis pa ba to? Sa rapture, sigurado yan, sigurado. Yung rapture po ay magdadagit ang Panginoon, magsasalubong sa air, dadalhin sa kanyang kalalagyan, at magsimula ang eternity na wala ng hanggan. Don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So, we are not in control. Kailan sisikat ang araw? Sabi ng Pag-asa, Miyerkules pa. Di, ganun lang yan. May wala tayong control dyan eh. Di ba po? So, dalhin lang natin sa panalangin, kapatid. Ang sabi sa verse, and the peace of God, which surpasses every thought, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Hallelujah. So, prayer must be your first choice, not your last chance. Kaya huwag mo na antayin na stage 4 ka na at sabi, Lord, hindi ka na maunawaan. So habang maliwanag pa, Lord, pagalingin mo ako, Lord! Maliwanag po yun. Pero pag stage 4 ka na, anong gusto mo? So, prayer must be your first choice, not your last chance. Amen. We can pray boldly. Ang sabi ng Bible, all things are possible with God. Sinira ko nga sa mga pastor, sabi ko, sanay tayo sa push. Ang push kasi, pray until something happens. Tapos, habang nagde-devotion ako ng umaga, nung sabi niya, anak, kapag hindi kita tinutugon ang hiningi mo, manalangin ka pa rin. Pag ganun po, ano bang sabi mo? Sabi niya, anak, kapag hindi kita bigyan ng baon hanggang sa pag-college mo, okay ka pa rin? Di ba, medyo mahirap ng Jaya, di ba? Pero sabi ng inimpress sa akin ng Panginoon sa Hebrews 11:36, ang sabi doon, ito lahat sila, all were commended by their faith. Hindi na, ang kanyang hiningi ay hindi binigay ng Diyos, and yet they were all commended by their faith. Tapos nagkaroon ako ng pen hop. Alam ba kanong pen hop? Push versus pen hop.
Pray even though nothing happens. Ano sabi ng Meshach, Shadrach, and Abednego? Sabi niya, kahit hindi na kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa iyong larawan na itinayo na yan, O King Nebuchadnezzar. Ito na kami. Ito na kami. Ito na kami. Ano sabi ni Paul? Ano sabi ng Panginoon? Paul, that's enough. Change topic. 3 beses siya humingi, hindi sa binigyan ng pagkataon na ganyan. Paul, change topic. Ano kaya kung sa atin? Kaya naglilingkod ako, Lord, ganito pa, ang ganti mo sa akin, Lord. Ano pa, Lord? Alam niyo po, ang Diyos hindi natutulog. Minsan, utak natin, natutulog ba ang Diyos? Ba't nasaan siya nung ako'y nagkasakit? Baka gumising, baka pagising mo, sabi ng Panginoon, ikaw ano niyan eh, ikaw nagpasya yan eh. Ginawa mo yun eh. Yun ang gusto mo eh. All things are possible to Him. Sino ditong may pamilya na o may asawa na? Sino? Hanggang ngayon, mga single pa rin mga kausap ko dito. Kangina pa to. Kangina, nagdududa na yata ako. Ano ba? Alam niyo po, you cannot change your spouse. Hindi mo mababago yan. Huwag mo pilitin. Sumbong mo sa Diyos. Yun na lang Yun na lang ang solusyon dyan. Sumbong mo sa Diyos. Ano sabi ng Diyos? Ikaw pumili niyan eh. Hindi mo ko sinabi yan eh. O anong gagawin mo ngayon? Anong sabi sa 1914? Bahay at lupa ay minamana sa mga magulang, subalit ang mabuting asawa ay galing sa Diyos. Pag hindi mabuti yan, hindi ko alam kung saan galing Diyos niyan. You cannot change your spouse. Tanggapin mo na lang siya. Nung bagong kasal kami, mga 1 week pa lamang, sabi ng Mr. Beck, sali kang balatong ne. Opo, balatong eh. Pagdating ko, ang dala ko ay sitaw. Kasi ang Ilonggo, ang sitaw sa Ilonggo, balatong. Hindi munggo. Hindi kami nagkaunawaan. Nagtawanan na lang kami. No ko rin yung balatong, ito, yung babong lamesa. Saan? Alayo. Sitaw. Di ba, balatong, sinabi mo, balatong yan sa amin. Tingnan niyo po, ano lang yan, maliit lang na bagay yon. Nung pumunta kami sa Mindanao, mga kapatid, prayer meeting, may isang nagre-request, sabi niya. Minsan na ako tumatayo dito, tapos sinasense, gusto na, sabi. Gusto na. Okay. Yan po, yung etymological problem po ito eh. Yung sabi niya, pag-pray natin po, yung mga pagpalain ng mga kahayupan at kababuyan ng ating pastor, dito po sa Pampanga, delikado, papatayin ka niyan. Sa kanya po, pag sinabi kahayupan, manok, kambing, kalabaw, kabayo. Ang kababuyan, baboy talaga. May pigiri yung pastor niya. Mayroon pa, tama yun, tama. Pero sa Tagalog, masama ang dating. Kaya ganun po. Imagine, mag-asawa ka ng galing doon. Tapos sabi niya, pag-pray natin yung kababuyan mo at kahayupan. Para ipagpalain ng Diyos, matindi yun. No? Kaya dahan-dahan lang po kung alamin mong kultura, kapatid. Na? You cannot change your spouse. God can. Can you control your kids' future? No, hindi po mga si Kaina, si Paul, si Cristel, sabi ko, Lord,
gusto ko maglingkod dito sa Panginoon, sa iyo, Lord. I have no greater gift to you, Lord. Malaman nilang ang paglingkod sa Panginoon. Alam mo mga bata, nung malit pa lang, kunting kimot mo lang umiiyak. Pagdating ng high school, anak, may birthday. Good for me, kayo na lang. May sariling lakad na sila, kayo na lang. Ay, ito, family, all the family sa wedding, all the family invited. Di, kayo na lang. May lakad ako. Pero at least na-influensyan sa kalooban ng Diyos. We cannot control for our kids the future. So ano pong application po dito? What God has promised you in the light, don't doubt in the dark. Nagsabi niya sa iyo eh. Nagsabi na, huwag ka magduda, gagawin niya yon. Hindi lang sa timetable mo, may timetable ng Diyos. Kasi baka ibigay niya ngayon, baka magmayabang ka. Wala ka na dito. Tinext kita, Pastor, nandito ako sa Jerusalem. Namamasyal sa Red Sea. Oh. Maaga pa po, nag-uulan naman, ba't ano pang nagmamadali pa tayo umuwi? Mga kapatid, isang punto na lang. Oh. Okay? Total, di ba wala kayong payong lahat? Total, maulan. Dito po na tayo. Nung mga last month, sabi, Lord, tumitigang ng lupa, Lord, kailangan ng ulan. Ito, ulan. Tapos, ayaw na naman. Ang hirap, unawan yung tao. Nung dati gusto niyang ulan, ngayon, Lord, sobra na, Lord. Hindi sobra sa Diyos yan. Walang sobra ang Diyos, walang kulang. Amen. Okay, ito na lang, number 3. Give me 5 long minutes, okay? Sa Old Testament, number 3, it is for God alone. Sa verse 6 ito, sa verse 6. Ang sabi, think about Him in all your ways. Huwag mo iwaglit ni saglit man na ang Diyos. Huwag po. Ang sabi, think about Him in all your ways and He will guide you on the right paths. Ang sabi, sa Old Testament, si Sarai ay kinontrol niya ang Diyos. Masama ang pagkontrol dito. No. Okay, pakinggan ng mabuti ito. Ang problema, nung siya gustong i-control ang Diyos at hindi nagsosurrender sa Diyos, ay madalang mo lamang makuha ang tama. Amen? One time si Abraham ay takot sa safety nung pumunta sila sa Egypt at nagsinungaling din po siyang sabi, ito ang aking kapatid. Kaysa halip nang dapat sabihin, ito ang aking asawa. Kasi papatayin siya marahil. Yun pang sinabi niya, baka papatayin ako. Naisip niya pa lang nag-advance siya hindi naman sinabi ng Diyos yan He tried to control the situation. Pakinggan niyo po ito. Ang pinakamatinding example po na nung sila po ay walang anak at gusto nilang magkaroon ng anak higit sa ano pa man, and ang Diyos nangako kay Abraham, that's the most amazing promise, you will be the father of many nations. Wow! Ang sabi ni Abraham, that's incredible! Ang sabi ni Abraham. Ano nangyari? Wala nangyari. Baog si Sarah, si Abraham, matuwa na. Alin na malyari, Lord, matuwa na ako, Lord, minanoy ni. O yun ang malaking problema. Sinara ng Diyos ang bata ni Sarah. Years has gone by, nothing happens. And when Sarai has decided, just like many of us, ino-overtake natin ang Diyos sapagkat ang timing ng Diyos ay hindi niya timing. She decided to take control and try to bring the outcome of the desire of her own way. Pakinggan niyo po ito. Sa kanyang kagustuhan na mangyari at maisilang ang kanyang inaasam. Sa Genesis 16:1-4, Sarai said, sleep with my slave.
perhaps I can build a family through her. Nangako ng Diyos, ano pa kaya kung, nakarinig na sa Diyos, no? Ano pa kaya kung hindi ka nakarinig sa Diyos? Lalo ko na lang mag-overtake sa Diyos. Tapos ang sabi, no overtaking maraming nadidiscuss kasi no overtaking, in-overtake ka ng Diyos, marunong ka pa sa Diyos. Mag-Diyos ka na lang. Kaya God's timing was not consistent with their timing, so they took control and the control went bad. Ano pong nangyari? Hagar gave birth to Ismael, then Sarah later gave birth to Isaac. Kung titingnan mo ang lineage ni Isaac at ni Ismael, si Ismael ay sa kanya galing mga Palestinians and also Muhammad. At si Isaac ay later, si Isaac naman ay ang Jewish nation galing sa kanya and also Jesus Christ. Kaya po, centuries later, we have the tension, napakatindi. We have the tension of the Palestinian and the Jews. Hanggang ngayon, nag-aaway sila because sa ginawa ni Sarai na hindi niya dapat ginawa. And the tension, do we follow Christ or Muhammad? The control went bad. Ano nangyari, mga kapatid? Hanggang ngayon, nag-aaway. Yung Palestinian at saka Hudyo. Because sa isang maling desisyon na yon. Kaya, yung massive spiritual lesson we can learn, don't ever sleep with a woman named Hagar, mga lalaki. Magtatapos na po tayo. What is it that you are trying to control? Ask yourself. Is this something that I supposed to trust the Lord with all of my heart and lean not on my own understanding? Mga kapatid, kapag nangusap ang Diyos sa iyo, nangako ang Diyos sa iyo, I want to leave this quotation from Charles Haddon Spurgeon. If you cannot see the hand of God doing miracles in your life, trust His heart. Gagawin niya yun. If you cannot see the hand of God, trust His heart. Gagawin niya at gagawin niyo sa kanyang kapanahunan. I want to challenge everyone, tumayo po tayong lahat. Sa maraming area sa buhay mo, mga kapatid, na alam mo na mali, and you are trying to control, I challenge you, choose surrender over control. Piliin mo ang ipaubaya sa Diyos na lamang kaysa i-control mo ang sitwasyon, kapatid. Ano man yan, ano man kalagayan ngayon, ano man ang karanasan mo ngayon, choose to surrender to the will of God, to the wisdom of God, and to the ways of God, and don't control Him because He alone can do anything and everything because in Him, everything is possible. Alam niyo po, ang pinaka hindi bagay o contradiction o paradox sa Christianity ay wanting God but not surrendering to Him.